Sa pag-ayag po ng salita ng Diyos, sabunin natin muli at mga Bible, and puso natin in the book of 2 Samuel. Second Samuel chapter 21, verse number 15 to verse number 22. Sige po, ganyan nga ginagawa kasi ito sa salita verse number 22 po, verse 25. Sabi po naman doon ang sulat ng book of 2 Samuel chapter 21, verse number 15. Moreover, the Philistines had yet war again with Israel. And David went down, and with his servants with him, and fought against the Philistines, and David waxed faint. Verse 16. The weight of those spears, 300 shekels of brass in weight. He gave David with his sword, not have slain David. Verse number 17. But Abishai, the son of Zeruiah, succored him, and smote the Philistines, and killed him. And the man of David sware unto him, saying, Thou shalt go no more out with us to battle, that thou quench not the life of Israel. Verse 18. And it came to pass after this that there was again a battle with the Philistines at Gob. Then slew Saph, which was of the sons of the giant. Verse number 19. And there was again a battle in Gob with the Philistines, where Elhanan, the son of Rehoboam, a Bethlehemite, slew the brother of Goliath, the Gittite, the staff of whose spear was like a weaver's beam. Verse 20. And there was yet a battle in Gath, where was a man of great stature, that had on every hand 6 fingers, and on every foot 6 toes, 420 in number, and he also was born to the giant. And verse number 21. And when he defiled Israel, Jonathan, the son of Shimei, the brother of David, slew him. And verse number 22. So may sabihin tayo, ready to begin. These four were born of the giant in Gath, and fell by the hand of David, and by the hand of his servants. Ay happy po sa inyong manangin, manaming Diyos sa pila sa lahat. Kami po Diyos, ipatuloy na malapit, sa mga po ng biyaya, ang papakumura, ang hindi po ng pagkaturan, sa inyong po nagagawa kasalanan ng pagkukulang. Sa oras po ito, Diyos, gawin niyo po kaya-aya, ang buhay po ng bawat isa. Maraming salamat po Diyos, awin niyo ng binawi, awin na napong ganawa, patuloy niyo po ang malalahati sa pamamagitan po o Diyos, ng aming mga boses, ng aming po mga tinig. Dalangin po po Diyos, sa pag-ahayag po na inyo po mga salita, na kayo po patuloy na kumilos po sa buhay po ng bawat mga mananampalataya. Bigyan po sila o Diyos ng isip ng kaisipan at kaunungan upang patuloy nilang maunawaan ang aming po mga responsibilidad, ang aming mga obligasyon sa inyo pong gawain, kung ano po ang dapat po namin gawin bilang mga mananampalataya at ibigay niyo po sa gawain po dito. Kaya nawa po matakila, tabi niyo po sa inyo pong krus at patuloy kayo po magbigay ng kasiyahan sa buhay po ng bawat isa. At ikaw bilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Is busy there? Amen. So, gusto po kayo, maganda po ba ang umaga nyo? Say amen. Ito ba maganda ang umaga? So, dito po mga kapatid, no? Sabi po ng ating scripture reading kanina, na may paanyaya po ang Panginoon sa bawat mga mananampalataya that we must return unto the Lord, the backsliding believer. Now po, alam niyo ba mga kapatid, sa buhay po natin, sometimes hindi natin nakikita na minsan tayo na lumalayo sa Panginoon. Na minsan tayo na po ay sabihin natin na out of focus na. Pero ang paanyaya po ng Panginoon doon po sa book of Jeremiah, na po na dapat patuto tayo magpagbalik. Patuto tayo manumbalik muli sa ating paglilingkod, magayos at gawin ang kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Na po sa pagkakanais ng Diyos na dapat ang Diyos ang nalulwalhati. Ang Diyos po ang napupurihan sa ating mga buhay. Kaya sabi dito mga kapatid, return ye backsliding children, and I will hear your backslidings. Behold, we come unto thee, for thou art the Lord our God. Opo. So sana mag-emphasize natin sa buhay natin na tayo talaga naglilingkod sa Panginoon. Na tayo talaga gumagawa sa ating Panginoon Diyos.
So ngayon mga kapatid, dito po sa book of 2 Samuel, chapter 21 and verse number 15. So dito mga kapatid, makikita natin si David. Di ba si David mga kapatid, merong famous story sa Bible, di ba? Si David, pinatay niya si Goliath. Tama ba? Sino ba si Goliath? Si Goliath po ay isang giant. Pag sinabi natin giant, higante. Na po, matangkad, malakas, matipno. Na po, but could you imagine, na po, na si David, tinalo niya si Goliath. So po, so kung papasilin po natin mga kapatid, ito yung unang giant na napatay po nila. No po, ang pangalan po ay Goliath. Alam niyo ba si David? Di ba nung nakilaban siya kay Goliath, 5 bato ang kanyang dinampot. Bakit kaya 5? Kasi alam niyo ba, 5 yung giant. Dito sa atin nabasa, 4 yung pinatay. Di ba? Na giant din sila. No po, so ang gusto kong emphasize po dito mga kapatid, sa buhay po natin, no po, maraming mga higante na pwede nating labanan. Maraming mga higante na pilit tayong nilalabanan, pilit tayong yung bang hinahamak, yung bang, di ba si Goliath, nung nagkikipaglaban siya sa bansang Israel, anong sinasabi niya sa kanyang sa mga bansang Israel, di ba, hinahamak sila? Mga duwag, di ba, wala pala kayo, wala pa kayong binatbat, wala pala kayo, di pala kayo matapang. Tama ba? Anong ginawa ni Goliath mga kapatid? Binubuli niya yung mga mananampalataya. Napo, but then, dapat tagumpayan po ni David, napatay niya si Goliath, pero ano niyo ba mga kapatid, hindi po nagtatapos yung laban ni David nung napatay niya si Goliath. Tama ba? Hindi nagtatapos doon. Napo, meron na naman giant na gustong kumalaban sa kanya. Meron na naman giant mga kapatid na gustong talunin siya. Kaya nga dito mga kapatid, in verse number 15, nasabi dyan mga kapatid, moreover, the Philistines had yet war again with Israel. Alam niyo ba yung war? Yung war po yung labanan, hindi po natatapos. Habang tayo buhay, maraming gera na tayong susukungan. Now, yes, minsan tayo magbibigay ng tagumpay. But after the victory, meron na namang gusto kumalaban. Kasi bakit lagi mga kapatid? Meron gusto kumalaban sa atin, may gusto magpabagsak sa atin. Bakit? Kasi ayaw ni Satanas na tayo patuloy na nagtatagumpay. Now po, kaya dito mga kapatid, si David, meron na naman kumalaban sa kanya. And David went down and his servants with him and fought against the Philistines. Paglaban na naman si David. Pero sinabi po dito mga kapatid, sabi doon sa pinakauling verse, kasi nyo nga, and David, yung pinakauling, let it go. And David was afraid. Alam niyo kung ako nang sibigan? At si David, siya po ay napagod. Si David, dahil sa kanyang pagkikipaglaban, dahil sa kanyang sabihin natin pagkikipagtunggali sa kalaban mga kapatid, dumating po yung time siya ay napagod. David walks faint. Napagod siya. At alam niyo ba mga kapatid, dito po makikita natin ba si David siya ang kanilang leader? Tama ba? Ako po, personally, sinasabi ko sa inyo, yung mga leader, napapagod din po sila. Isa nakala natin para hindi napapagod yung mga leader, hindi napapagod yung mga pastors. Pero napapagod din. Could you imagine si David? Bakit kaya siya napagod? Kasi, minsan nakala nila, mga kapatid, nag-iisa na lang sila. Kaya nga dito mga kapatid, sa second verse, sa next verse, sa verse number 16, ang sabi dyan mga kapatid, nung nakita nila na si David nandupaypay, para bang nanghihina, para bang sabihin natin na yun nga, napagod po siya. Ano po nangyari sa verse number 16? Sabi niya, and Ish Bibeno, which was the son of the giant, that weight of whose spear weighed 300 shekels of brass in weight, being girded with the new sword, thought to have slain David. So dito mga kapatid, nung nakita yung kalaban na napagod na si David, anong ginawa po mga kapatid? Ninais niya na gusto niyang pabagsakin, gusto niyang patayin si David. But could you imagine mga kapatid, na gusto kong emphasize, ang kagandahan po dito mga kapatid, buti na lang si David, meron po siyang kasama na mga faithful men. Nasabi dyan mga kapatid, in verse number 17, buti na lang nandoon mga kapatid, si Abishai, the son of Zeriah, succored him and smote the Philistine and killed him. Then the men of David swear unto him, saying, thou shalt go no more out with us to battle, that thou quench not the light of Israel. Ano po yung nangyari po dito? Ano po yung kaganapan? Buti na lang mayroon isang manggagawa, may tapat na sundalo si David.
na po na siyang kumalaban instead of David, siya ang magkikipaglaban ano kasi pangalan? No po? Isbibeno. No po? Ibis na siya kumalaban, no po? Yung kanyang kawal na lang. No? Ano pong gusto ko niyang pasaysin mga kapatid? Alam niyo ba sa gawain ng Panginoon, hindi lang dapat si pastor ang nagtatrabaho. Hindi lamang dapat si pastor ang gumagawa. Kailangan po ng mga manggagawa. Amen po ba? Kailangan ng manggagawa. Kailangan ng workers. Mga men, sabi ko sa inyo, kailangan kayo sa gawain ng Diyos. Mga ladies, ganoon din, kailangan kayo sa gawain ng Diyos. Kasi alam niyo po ba mga kapatid, walang magiging magandang resulta kung walang gagawa. Kung walang magtatrabaho. Na po? Minsan kasi maraming mga mananampalataya, yes, meron tayong kanya-kanya mga giant na inaharap, pagsubok, problema, karamdaman, mga struggles sa buhay natin, na pilit tayong dinataon. Na po? Kung titingnan natin ang buhay ng bawat isa, iba't ibang mga senaryo ang inyong mga pinagdadaanan. No po, pero ano niyo ba sabi ng Panginoon, dapat patuloy tayong umawak sa Diyos. Patuloy tayong sabi natin manampalataya sa Panginoon. Na tila baga sabi ng Panginoon, tingnan mo nung una na ikaw ay nagsisimula. Di ba nung nagsisimula ka, marami rin problema. Marami rin pagsubok. Pero napagtagumpayan mo, sabi ng Diyos. Nakayanan mo. Di ba nga nung una naglilingkod ka ng tapat? Di ba nga nung una meron kang ginagawa? Di ba nung una nakita mo yung halaga? Di ba nung una mga kapatid, meron kang ministeryo na pilit yung ginagawa? Bakit? Kasi alam mo na kailangan ka sa gawain ng Diyos. Pag in the long run, di na baga sabi ng Diyos, maraming mga mananampalataya nag-iiba ang puso. Maraming mga mananampalataya nag-iiba ang isipan. Maraming mga mananampalataya nag-iiba ang kanilang mga gawa. For what reason? Mga kapatid, kasi nga, natatalo tayo ng mga giant sa buhay natin. Ako, kaya lagi natin tandaan mga kapatid sa simbahan, hindi pwedeng si pastor lang ang nagtatrabaho. Kailangan ng mga manggagawa. Mga kapatid, ako, would you imagine, Saturday, kung walang lalabas, kung walang magpapaybos study, kung walang magsusol winning, walang magtuturo ng bata, the question is this, meron ba maglilingkod talaga sa Diyos sa Sunday? Bisa nagtatanong tayo, pastor, kung susundo tayo, sino susunduan? Di naman lumabas, di naman nagpaybos study. Tama? Ako, kaya sa buhay natin mga kapatid, nasabi ng Panginoon, yes, ang dami yung ginagawa. Alam ko para kayong artista, busy kayo, marami kayong mga agenda sa inyong mga buhay. But take note mga kapatid, isipin nyo na lang, nung una kayo nagpapagamit, nung una kayo naglilingkod, di ba may oras kayo? Di ba meron tayong time? Di ba ang willing tayong iwanan yung ginagawa natin? Kasi bakit? Hindi naman mahabang oras ang paggawa, ang paglabas. Na po, pwede naman natin balikan. Basta kasi mga kapatid, maraming mga mananampalataya, masino muna pang iba. Na po, nasabi ng Diyos, para bang yung gawain ng Diyos, nababaliwala. Na po, alam niyo ba yung lingkod ng Panginoon? Pastor, baka hapon, bigay ng mailing packs. Nag-soul winning, nag-Bible study. Kasi bakit? Binigyan tayo ng pagkakataon na may mga nag-i-sponsor para sa magbigay ng mga relief. No, for what reason? Para yung ebanghelyo maipalaga na. Diba? Ang tanong, wala bang pwede yung ginagawa natin? Minsan inisip natin, dapat si pastor dito na lang sa church siya binibigay. Kaya nga so ngayon nag-i-sponsor. Gusto niya sa mga aita. Diba? So, ano yung pinaka-main objective natin? Para ang salita ng Diyos may hayag sa lahat. Na po, ang sabi nga ng Panginoon, meron isang tao lang doon na tumanggap. Malaking biyaya na. Malaking kasiyahan na sa langit. May isang tao lang tumanggap kay Kristo. Na po, kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, sa buhay ng bawat isa, ang gawain ng Panginoon lumalawak. Napakalaki. Na po, ang ibigay ng Panginoon. Pero sana naman mga kapatid, yung mga mananampalataya dito, matuto rin mag-take ng responsibility. Wala si pastor ngayon, dapat magtrabaho tayo, mag-soul winning tayo, mag-encourage tayo. Diba? Tayo mag-follow up. Na po, tayo yung magturo sa bata. Kasi may mga dapat tayo gawin. Diba? Alam niyo yung mga pinupuntahan. Tama ba? O hindi niyo pala nalaman na ngayon? Hindi pala nalaman yung purpose natin. Diba? Lagi-lagi natin mga kapatid, walang result. Na po, di ba nga, ang gawain ng Panginoon, dapat teamwork siya. Na po, si pastor, magtatrabaho nandun. Nag-soul winning.
Di ba? Dapat yung nandito, magtrabaho din. Di ba? Kasi hindi naman ako pumunta doon para mamasyal. No, nakauwi na lang ako kahapon o anong oras na. Kasi alayo ng pinuntahan. Tapos ang dami, 200 pounds. No po? So, si Pastor din po yung napapagod. Kailangan din po magpahinga. No po? Alam ko, gano'n din kayo, napapagod din kayo. May mga trabaho din kayo. No po? But I want to give you mga kapatid, challenge sa bawat isa. The question is this, yung ginawa mo, nagbigay kaluguran ba sa Panginoon? Di ba? Ang nagbibigay kaluguran sa Panginoon, gumagawa tayo sa gawain ng Diyos. Tama ba? Kaya like yung sinasabi sa inyo, make time. Make time to give Bible study. Make time mag-soul winning. Make time na magsalita. Pagbigay ng tracts, hindi lang puro trabaho sa bahay. Hindi lang puro pag-aaral. Hindi lang puro trabaho para kumita ng pera. That is not the reason bakit kayo tinawag ng Diyos. That is not the reason bakit kayo niligtas ng Diyos. Hindi yun ang reason mga kapatid, bakit ka nabubuhay sa mundong ito. No po, yung diploma mo mga kapatid, hanggang dito lang. Di ba? Yung pera mo mga kapatid na pwede mo sauran, mamaya-maya wala na yun. Di ba? Pero ano yun ba mga kapatid? Yung gagawin mo para sa Panginoon, magbabible study ka, magsusolo meeting ka, magbibigay ka ng tracts, mag-encourage ka sa mga mananampalataya. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, pang walang hanggan yun. Mananatili. Na po, kaya sabi ng Diyos mga kapatid, paano na lang? No po, kung walang Abishai, kung walang Sigbaktani, kung walang Elhanan na tumulong, kung walang Jonathan na nag-iisa sa gawain ng Diyos, siguro si David natalo na. Bakit? Kasi pagod siya eh. Natalo na si David, bakit? Kasi pili niya mag-isa na lang siya. Pero buti na lang, merong 4 mga kapatid. Would you imagine, alam niyo ba sa totoo lang, hindi naman kailangan ng Diyos ng marami. Kailangan lang ng Panginoon, 1, 2, 3. Diba? As long na tama ang puso. Na po, baka inisip niya siguro si Pastor sa pagbibigay ng relief packs kumikita. Diba? Yung nga eh, diba? Yung bang, ang gawain po kasi ng Panginoon, ganito po kasi ang Diyos, pag may binigay siyang responsibility, kailangan trabahuhan. Nagbigay ng open door. Diba? Kailangan pagsumikapan. Na po, kaya like nga sinasabi, kahit isa lang yung tumulong sa akin, okay na ako eh. Diba? Diba, dito, si Ida, tumutulong mag-pack na brad. O kaso sumasakit siya tayong ulo, pag-uwi, no? No? Di na ka pa prayer meeting, sumakit ang ulo. Bira, brad, tapos sumakit ang ulo mo. Bakit? Di ka nakapakaroon ng bakery? Eh. Diba? Yung bang, ang daming ano eh. Diba? Ang daming dapat gawin. Ano yung ba sa gawain ng Diyos? Maraming talagang ginagawa. Baka sa isipin niyo, siguro si Pastor, puro pasyal lang. Siguro si Pastor, puro masarap lang. Lagi lang pumunta. Hindi mga kapatid, lagi tayo nag-iisip para sa gawain ng Diyos. Nung Friday, in-invite tayo ni Sir Eric mag-preach doon sa extension, doon sa San Isidro. Nangaral, tinignan ang gawain ng Panginoon. Na po, ang gusto kong emphasize dito mga kapatid, dapat partnership. Na po, gumagawa rin tayo. Na po, meron din tayo na iaambag sa gawain ng Diyos. Huwag natin laging dahilan, Pastor, marami po akong trabaho. Pastor, inutusan po akong ganito. Pastor, nag-aaral po ako ng nagsusumikap po ako, meron akong gustong magol. Yes, maganda yan. Pero lagi natin tandaan mga kapatid, meron ka naman ginawa para sa Diyos. Di ba? Every day, every week, ay mga workers, nakapag-Bible study pa kayo. Nakapag-encourage ba kayo? Uy, sipa tayo ha. Uy, mag-church ka naman. Di ba? Kasi yun yung nakakalungkot eh. Doon sa nabasa natin sa Jeremiah, mga kapatid, no po, nag-backslide na sila. No po, bagamat nandito pero wala ka nilang puso. Bagamat nandito pero wala ka nilang isipan. Bakit? Kasi nag-iba ang isipan, nag-iba ang puso. No po, minsan nawawala yung kasiyahan. Pastor, nawawala na po yung kasiyahan ko eh. Diba? Kaya nga sabi niya, the 3 signs of backsliding. Ano yung una? Loss of interest. Wala nang interest sa gawain ng Diyos. Kaya yun, yung una po pala is loss of joy. When believer no longer find joy in serving or doing ministry, they become more interested in worldly things rather than the things of God. Their priorities shift, and they no longer have the same passion for God and His Word. The question this morning, masaya pa ba kayo sa inyong ginagawa? Masaya pa ba kayo sa inyong paglilingkod? Masaya pa ba kayo sa inyong pagkanta?
pag-awit sa Diyos. Masaya pa ba kayo na pumupunta ng simbahan? Na po, minsan ang dami na sila, Pastor, hindi ako masaya kasi nakita ko sa ito, bullshit. Nakagina ko si Mangon. At tanong mga kapatid, kanino ka ba naglilingkod? Di ba naglilingkod ka sa Panginoon? Kaya nga sabi ng Diyos, dapat huwag kang tumingin sa tao. Tumingin ka sa Panginoon. Di ba? Kasi sabi ng Diyos, doon nakikita yung karakter mo. Di ba? Di ka lang napansin ganito, di ka lang nakaman ito, magdaramdam ka na. Dapat hindi ganoon mga kapatid. Kaya sabi ng Diyos, dapat patuloy yung kasiyahan natin. Huwag natin alisin sa gawain ng Diyos. Huwag natin tanggalin. Na po, nag-iba na, priority shift. Iba na yung priorities. Yung nga lagi ko nire-remind. Na po, mismo ang ating sarili, andito pa ba ang puso natin sa gawain ng Diyos? Andito pa ba ang kagustuhan natin na talagang tayo magumawa para sa Panginoon? Kasi mga kapatid, yung pa nakakalungkot, na po, natin na magkapanabaw. Yung una pa ganyan eh. Kaso biglang gumaganyan. Bakit mga kapatid? Kasi sa totoo lang, lahat tayo may pagkukulang. Tama ba? Isa na galing natin mag-point, ay, siya po kasi. Eh, ikaw, ano ginawa mo? Diba? Ikaw, ano ang bag mo? No po? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, let us return unto the Lord. No po? Tingnan natin na dapat yung interest natin, huwag natin alisin sa gawain ng Diyos. Diba? Yung gawain ng Panginoon sa totoo lang. Dahil matagal na yung mga workers. Alam nyo na yung gawain ng Diyos eh. Diba? Yung alam nyo na yung schedule. Saturday may Bible study. Tapos ng Bible study may ano, choir? Ha? Merong choir practice. Pagkatapos yun na mag-choir practice, anong gagawin ninyo? Ha? Ang gagawin? Uwi na? Di ba nilinisin ng simbahan, gawa ng Diyos? Na po, alam na yung program eh. Di ba? Alam na kung ano dapat gawin. Alam na yung flow. Na po, ng kind of worship, kind of ministry na meron tayo. But a lot of Christians, tila baga para bang anong gagawin ko? Di ba? Yung bang minsan nakakaano eh, no? Ang tagal-tagal na pero hanggang ngayon hindi pa alam. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon dapat grow up. Di ba? Dapat nag-excel. Dapat lumalawak ang pangunawa. Di ba? Magpa-practice. Mag-practice. Di ba? Huwag natin laging dahilan. Ginagawa po kami. Hindi, mga kapatid. Kung alam mo yung priority mo, pupunta ka sa gawain ng Diyos. Kasi maraming oras. Hindi mahabang oras. Kunting oras lang. Nako, at ang tanong, every Saturday ba? Saturday ba lagi? Sa isang week, ilan yung Saturday? Isa lang. Sa isang week, ilan yung Wednesday? Hindi naman lagi-lagi Wednesday. Hindi naman lagi-lagi Saturday. Tama ba? Yung Sunday ilan? Isa lang din. Isa lang kasi. Diba? But yet, pinagdadamot pa natin sa gawa sa Panginoon. Di pa tayo sumusuporta sa gawain ng Diyos. Ako, alam niyo ba paano magkakaroon ng victory kung ang Diyos wala siyang magagamit? Diba? Kung yung mga mananampalataya ayaw maglingkod. Nabalik na lang doon siya paano kumita ng pera. Paano maghanap. Yes, nandoon maganda yun. Tama yun. Pero sana mga kapatid yung konting oras. Bakit konting oras? Kasi konti lang talaga eh. Hindi naman mahabang oras. Tama ba? Hindi mahabang oras. Konting oras lang. Bigyan natin para sa Panginoon. Napo kaya sabi ng Diyos, loss of joy. Ano pa? Loss of interest. When believer lost interest in serving the Lord and instead focus on worldly pursuits. Ito. Wala na yung interest. Ano yung gusto niya tahakin? Yung kanyang career. Own career. Own agenda. Own goal sa buhay. Na wala ng interest para sa Panginoon. Napo, sabi niya dito, they may prioritize their own desires over God's will and neglect the spiritual responsibilities. Their commitment weakens and they become more consumed with satisfying their own selfish desire. Wala na yung interest. Wala na yung kagustuhan.
kagustuhan. Nawala na yung talagang, yung essence na gusto natin maglingkod sa Diyos. Gusto natin gumawa ng mga bagay-bagay para sa Panginoon. Minsan inisip natin, ay, wala naman si Pastor. Kaya huwag na rin tayo. Diba? At ano, nakabase ba ang paglilingkod kay Pastor? Dapat hindi nakabase ang paglilingkod natin sa Panginoon. Nako, sibahan natin, di ba? Ang sibahan ba natin sinasara? O huwag mo sasabihin na, pero sibahan natin, di ba, lagi pumas? Hindi naman nasasara pa eh. Di ba? Nagbubukas na. Kayo mga mananampalataya, mga kapatid. Di ba? Pwede kayo pumasok dito. Gawin ang mga ministry na meron tayo. Nako, huwag natin na ilan. Pastor, sarado po kasi yung pintuan, sarado po ang gate. Ay, kapatid, di ba, huwag mo sabihin ha. Kung magnanakaw, baka sabihin mo, yung gate sa likod, hindi sarado. Di ba? Makakapasok ka. Ano yung ibig sabihin nun? May paraan para gawin yung responsibilidad natin para sa Diyos. Nako, kaya sabi ng Panginoon natin, your interest is no longer, di ba, in the Lord's priority. Ano gusto na natin? Yung karir natin. Para tayo makabili ng ganito, para tayo sumikat. Di ba? Minsan sa paglalaro natin, may oras pa tayo, kahit na gabi na, okay lang, gabihan. Di ba? Kasi bakit? Gusto natin maging strong. Di ba? O, minsan sa panonood natin ng ano, di ba? Inaabot tayo ng mahabang oras. Di ba? Paglalaro ninyo, pag-games ninyo, pag-aharutan ng mga, di ba? May oras, pero yung kunting oras, 30 minutes na paglabas, isang oras na paglabas, every Saturday, di natin maibigay. Oh, may prayer meeting sa Thursday. Di ba? Sa Balinganawe. Ay, kasi? Sa Maliwalo. Di ba? Oh, may prayer meeting. Kanino prayer meeting? Pinapastok lang yung prayer meeting na yun eh. Hindi mga kapatid, kasama pa rin kayo doon. Di ba? Kasi gawain ng Diyos yun eh. Di ba? Oh, yung mga young people doon, hindi nyo kilala. Diba? Meron na eh. At sa totoo lang mga kapatid, meron na. Meron na tayong pupuntahan, meron na tayong direksyon na tinatawag. Diba? Ang nakakalungkot lang, hindi natin alam i-handle. Hindi natin alam i-follow up. Ay, bahala na si Pastor ang follow up doon. Dapat inisip natin gawain ng Diyos. Diba? Kamukha yan, meron tayong kapatid dito, Sister Princess sa San Pascual. Diba? Kung walang magsusundo, nakabigis sila. Paano sila makakapunta dito? Isa nagtatanong pa eh, Pastor, susundin mo ba si San Pascual? Automatic na kasi eh. Diba? Alam niya yung responsibility, alam na. Diba? Dapat huwag nang tanungin. Dapat i-follow up na. Diba? Dapat i-ano na. Diba? Chinachat nyo sila. Kinukumusta nyo sila. O, maglingkod tayo sa Panginoon. Mag-encourage yun nga yung sinasabi, mga kapatid, na dapat tayo, pinapollow up natin ang bawat isa. O, yung isipan natin, paano kayo dyan? Basta ako. Diba? Ako lang. Hindi mga kapatid, we need each other. Diba? Lalong-lalo na kung mga workers kayo ng Panginoon. Mga workers ba kayo ng Diyos? Sino mga worker ng Panginoon dito? Kasi ngayon kamay. Sige, tinutuloy yung worker kayo ng Diyos. Magkagawa ko ng Panginoon. May ginagawa ko para sa Panginoon. Diba? Mga worker kayo ng Diyos eh. Diba? So, ibig sabihin, may responsibility tayo. Diba? Magumusta, mag-follow up. Diba? Hindi lang isa yung kinakausap mo pag sa simbahan, dapat kinukumusta natin lahat. Alam natin silang abutin. Yung mga visitors natin, mga kabataan, mga young people. Diba? Alam mo ito ako sa amin. Alam mo yung pangalan niya? Tinanong mo lang kanina eh. Diba? Dapat alamin mo. Brad, alam mo yung pangalan nun? Alam mo yung pangalan nun? Oo, diba? Hindi ka nagkilala. Diba? Hindi ka nagpapakilala eh. Diba? Tinanong mo ba, no? Diba? So, mga kapatid, sabi na salita ng Diyos, loss of interest. Diba? Ito eh, 3 signs of backsliding, loss of joy, loss of interest, loss of direction. When believer becomes far away from the will of God, they wander aimlessly, lacking clarity, diba? And purpose in their life. They make decisions based on their understanding rather than seeking God's guidance. As a result, they may find themselves straying further from God's path.
Di ba? Would you imagine? Loss of direction. Nag-iiba na ng daan. Nag-iiba na ng lakad. Di ba? Nag-iiba na ng, di ba? Pinupuntahan. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat alam natin yung church. Nakakalungkot, may mga mananampalataya. Parang hindi alam kung nasaan church. Ang church ba? Lumilipat? Kunwari ito, itong church natin, church building na ito. Pwede bang lumipat to sa Block 1? Ha? Pwede lumipat to, JC, sa Block 1. Hindi mo na maging katabi yung church. Hindi na makagaya ng mga dating bahay ito na pwedeng buhatin eh. Tama ba? Tama? Ibig sabihin, hindi nag-iiba yung lugar. Hindi pwede mag-iba yung address nito. Di ba? Hindi pwede sabihin, sige, simula sa araw na ito ay barangay Palingkanawe na. Diba? Hindi. Diba? Ibig sabihin, isa lang yung direksyon. Alam niyo ba yung sa Panginoon? Isa lang yung direksyon eh. Diba? Wala naman ibang direksyon eh. Isa lang. And yet, maraming tao, saan ba yung direksyon patungo sa Diyos? Diba? Andun eh. May liwanag. Ang kailangan mo lang gawin, pakinggan ang panawagan ng Diyos. Pakinggan ang nais ng Diyos sa iyong buhay. Napabasad to sa iyo. Marami mga mananampalataya. Anong pinakikinggan? Barkada. Anong pinakikinggan? Mga bisyo. Napo, nawawala tayo. Parang lumiliis na yung landas natin. Lumalayo tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay po ng bawat mananampalataya, naulit ko mga kapatid, don't expect visitors kung hindi ka naman nag-invite. Don't expect mga kapatid na lalago tayo kung wala naman tayong ginagawa. Di ba? Kailangan may gawin. Kailangan lumabas. Kailangan sabihin natin mga kapatid, i-share yung gospel ng Panginoon. Na po, kaya sabi naman mga kapatid, baka sinasabi nyo, hindi, si pastor kasi lagi na lang, dapat hindi na pumupunta ng Malabon, hindi na pumupunta ng ibang lugar, dapat dito na lang siya. Sa simbahan, sa San Manuel. Diba? What if nga, ang Diyos nagbigay ng another? Diba? Another responsibility. Another open door. Ang ayaw ba ako sa kagustuhan ng Panginoon? Diba? Which is, meron naman tayong kasama dito. Tama ba? May kasama ba ako dito? Diba? May tao dito eh. Diba? So, meron tayong iba't ibang mga ministry na tinawag. Diba? Baka ang gusto ng Panginoon, maging church planter tayo. Diba? Kasi gusto ng Panginoon, lumilipot eh. Naghahayag ng salita ng Diyos, hindi lumilipot. Take note ha? Hindi lumilipot ng walang kabuluhan. Diba? Nung Sunday, ano ba yung Sunday? Bibiyaya ko, pumutok yung gulong ng sasakyan. Yung gulong ng sasakyan. No? Ako lang mag-isa. So, sa expressway, tinabi yung sasakyan. Ginagawa. No? Yung bang kapag nahihirapan, na napapaisip ka ni Satanas, sabi ni Satanas, ay, yeah, tuloy, di ba? Kung hindi ka na pumunta ng Malabon, nagpahinga ka na lang, hindi ka sana nahihirapan. Sabi ni Satanas, so, yun, kakalagay mo yung gulong. Ang hirap kasi pag-isa eh. Di ba? Tapos yung jack, alam niyo ba yung jack, yung pangpataas ng sasakyan? No? Kasi iba-iba yung mga jack. May jack na ano, pag ginanyan mo, tataas na agad. Diba? Kasi yung jack nito, iniikot, manual. Ang hirap iikot. Kaso yun lang yung jack niya. No? Pero inikot ka lang, inikot. No po, siguro ginawa ko lagpas 1 oras. Kasi mapigat eh. No? Alam niyo ba sa gawain ng Diyos, laging may hadlang. Laging may problems. No po, kaya kung yung mga mananampalataya, kung yung mga manggagawa, agad sabihin natin na maayaw, agad na sumusuko, agad nawawala yung disposisyon, agad nawawala yung passion, hindi mo tatagal sa gawain ng Diyos. Di ba? Kasi yung pinakamahirap dito kapag wala kang kasama, yung matatawag ka, pinatokar ko kaya akong nagini. Ano tatagay ka niya magto. Di ba? Masingil na ako 5,000. Mahira, 5,000. Di ba? Kasi pag sa expressway, may hihila ka doon. Magbabayad ka, 5,000. No po? So, wala naman tayong gano'n. No? So, trabaho. Chinat ko yung kaibigan natin dyan, yung member natin sa Malabon. Kaya lang, dahil busy, hindi agad nabasa. Pero nung nabasa, agad chinat ko sa mga trabaho niya, mga manggagawa niya. Kaya kaso, nung nalaman na,
No, aalis na sana sila. Padating na ako. Ay, ito na pala si pastor eh. Di ba? Nakapunta na, andoon na, nagawa na. Ah, pastor, sino gumawa? Ako. Di ba? Buti po, alam nyo. Wala, ganyan talaga. Dapat naalam lahat. Nagawain ng Diyos. Di ba? Tapos isipin mo yung gulong pa, malambot pa. No? Nilanimplat ko na lang. Buti na lang, tumigas. Yung binumpahan ko dun sa gasoline station. Nakapunta. Would you imagine mga kapatid? Tapos nakapag-soul winning tayo dun sa isang lugar. Na po, nakapagbigay tayo ng mga relief packs, tapos nakilig sila, tapos nanalangin sila. Na po, di ba yun yung kasiyahan eh. Sabi ni Paul, ano yung kasiyahan niya? We are our crown of rejoicing. Na po, yung mga lawin natin sa Panginoon, sila yung korona ng kasiyahan. Kasi bakit? May taong tumanggap. Darating yung time, may taong magpapasalamat. Di ba? Nagbagamat dumanas ka ng pagsubok, pero hindi tayo huminto. Bakit? Kasi nakita natin, yun yung direksyon na gusto ng Panginoon na kailangan natin tahakin. Di ba? Eto ng mga kapatid tayo. Anong direksyon ang tatahakin natin? Direksyon na palayo sa Diyos. Direksyon na lagi na lang nanonood. Direksyon na lang na puro na lang trabaho. Direksyon na puro na lang nag-aaral. Direksyon na puro na lang nagbabasketball. Direksyon na puro na lang namamasyal. Dapat mga kapatid, huwag natin kalimutan yung direksyon patungo sa Diyos. Ako, patungo sa church. Ito yung huwag natin kakalimutan, yung patungo sa simbahan. Di ba? Di ba minsan may mga tao naliligaw? Sabi nga kanina ng awitin, nasaan? Kaya ako, yung ba yung gamit mo, sis? Yun yung kinatama, di ba? Jesus, kung wala ka, di alam. Di ba? Kung saan patutungo. Di ba? Para bang nasa hangin ka lang. Kung saan kayo papadpad ng hangin, tuon ka. Pero buti na lang ngayon, meron na tayo direksyon. Saan yung patungo natin? Patungo sa Panginoon. Kasi pinakitang liwanag. Di ba? Na kaya kasalita ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, ang tanong dito sa oras na ito, nare-recognize pa ba natin pinig ng Diyos? Nare-recognize pa ba natin kalooban ng Diyos? Nare-recognize pa ba natin yung kailangan natin magawa sa gawain ng Diyos? Kasi lagi natin tanong mga kapatid, kapag gagawain na may nangangailangan, nawa sana willing tayo magpagabot, willing tayo magpasakit, willing tayo magtrabaho, willing tayo umawit. Di ba? Willing tayo mag-invite. Use your influence for God. Isa yung influence natin, ginagamit natin sa kamunduhan. Diba? Masyal, jamming. Yes, nasa inyo yun eh. Buhay kabataan yun eh. Pero dapat, mag-invite naman kayo patungo sa Panginoon. Diba? Pag-Bible study naman talaga tayo. Magturo tayo ng mga bata. Diba? Pumunta tayo sa mga nakakatanda. Tayo mga nanay, tatay, i-encourage natin yung mga nanghihina, mga mananampalataya. Di ba? Encourage natin. Pwede naman eh. Kausapin mo sila para sa Panginoon. Tapos, lagi natin sabihin, para sa Diyos. Maglipot tayo muli. Gawin natin ang dapat. Lagi natin nalalahanin. Nung una tayo nakaunawa na salita ng Diyos, di ba sayang-saya tayo? Di ba tuwang-tuwa tayo? Di ba? Tama? Nung una tayo makapakinig, nung una ka pinagpinalalangin, nakita natin yung halaga. Nakita natin yung kasiyahan. Nakita natin mga kapatid na meron pala tayong magagawa para sa Panginoon. Na po, alam niyo ba, sabi ng Diyos, yun ang kailangan natin dapat huwag kalimutan. I-remind natin patuloy ang bawat isa, mga kapatid, na hindi matapos sa Diyos sa atin. Yes, minsan mandaramdam ka, minsan magagalit ka, minsan malulungkot ka, pero nawa, huwag mong kalimutan, liligtas tayo ng Diyos. Liligtas tayo ng Panginoon sa kanyang gawain. Na kailangan may gawin, na kailangan tayo magtulungan, na kailangan patuloy tayo magplano para sa kapulihan sa Diyos. Napo, kaya yung lugar sa San Pascual, keep on lang sis, Sister Princess. Keep on lang. Napo, Sister, diba? Lolita, keep on lang. Diba? Brother Rogelio? Rogelio? Diba? Rogelio? Diba? Brother Rogelio, diba? Keep on lang. Sa paglilingkod, ganun din po ang bawat isa. Na po, kaya kayo mga workers, tayo mga workers, ipagpatuloy lang natin mga kapatid ang dapat natin gawin. Sabi ko nga sa inyo, dapat, bago magsara ang taon na ito, yung church natin, ma-general cleaning. Inisin natin, ayusin natin. Kumpulin na dapat kumpulin sa church. Diba? Mag-practice ang dapat mag-practice. Kayo mga musician, ayusin yung mga instruments.
Di ba? Dapat, kasi yung mga ano, dapat nakatono lahat eh. Pare-pareho ba yung tono natin? O baka may sumasip lang? Di ba? Parehas ba yung tono natin? Ha? Wala na tayong kausapan. Pare-parehas ba yung tono natin? Minsan kasi yung ibang tono, taas eh. Iba yung tono, basag eh. Ah! Ha? Basag? Pupusit na pala. Kaya yung mukhang pusit. Di ba? Ay mga kapatid sa gawain ng Diyos dapat. Kung natin hayaan si Satanas, gawin tayo pusit. Alam ba si Satanas? Gusto niya yung mga mukha nyo maging pusit. Alam ba yung mukhang pusit? Alam niyo ba yung mukhang pusit? Ha? Shaira, paano yung mukhang pusit, Shai? Ha? Shai, paano yung mukhang pusit? Ha? Yung kapag president ka, nagsasalita ka, tapos ayaw nila makinig. Tumimili kayo! Diba? Tapos ang ingay pa rin nila. Ha? Diba? Magbubusit ka na, di ba? Mag-walk away ka na, magdadabog ka na, maninira ka na. Tama ba? Yun ang gusto ni Satanas eh. Di ba? Yung magbusit ka. Di ba? Umalis ka na. Sabi ni Satanas, ay, kung ako sa'yo, alis ka na lang dyan. Kung ako sa'yo, huwag ka na maglingkod. Tingnan mo yung iba. Di ba? Tingnan mo yung iba. Di ba? Nagliliwaliw. Gusto nilang gawin ang kanilang gusto. Malaya sila. Ano ba si Ristis? Napapagawa ba nila ang Diyos? Alam niyo ba, sabi nga ng Panginoon, kung saan tayo tinanim, dapat doon tayo lumago. Pwede bang lumago ang isang halaman kung aalis siya sa kanyang pagkatanim? Ha? Kunwari, dito siya tinanim, lalago siya doon sa kabila. Pwede ba yun? Nakakita na kayo ng halaman na gano'n? Ha? Namunga siya doon sa kabila. Dito siya tinanim, ha? Tapos, lumago siya doon. Nakita mo yung dahon niya nandoon. Nakita mo yung bunga nandoon. Hindi pwede yun, di ba? Saan makikita yung paglago? Doon din, tama? Kasi bakit? Doon siya tinanim. Saan siya magbubunga? Doon din. Kasi bakit? Doon siya tinanim. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, dapat tayo patuloy mabuksan ang ating pangunawa. Lumawak ang ating mga kaisipan. Na po, ito yung nakakalungkot, kumusta na ang ating mga pananalita. Dati naiiwasan na natin magmura. Ngayon, napapamura pa tayo. Diba? Dati naiiwasan na natin yung pangit na mga pananalita. Pero ngayon, ano yung mga lumalabas sa mga bibig natin? Diba? Nagkakaroon pa ba ng alat? Ng asin? Diba sabi ng Biblia, dapat ang ating salita, pagkaroon ng asin? Kapag ang asin, ito'y nagpipreserve. Tama? Diba? Ang pananalita, ang dila, sabi ng salita ng Diyos, ay mapanganib. Bakit? Kasi pwedeng sumunod ng isang barangay. Diba? Pwede magdala ng kaguluhan sa maling pananalita. Kaya dapat, yung pananalita natin, ayusin natin. Nako? Ayusin natin. Lagyan natin ng pino. Huwag tayong magmura. Iwasan natin magmura. Palitan na lang natin pambihira. Hindi na lang puto kutsinta. Diba? Dapat palitan natin. Kasi bakit mga kapatid? Ay ng Diyos eh. Yun yung mga giant sa buhay natin. Diba? At ang nais ng Diyos, dapat tayo po ay nagagamit sa gawa ng Diyos. Kaya inulit mga kapatid. Hindi kailangan ng Diyos na marami. Kailangan na ng Diyos. Yun talagang gustong tatayo. Ang dami mga kasama ni David. Ang dami mga sundalo ni David. Pero sino yung nabigay natin dito? 4. Tumalo sa mga giant. Mga ordinaryong tao lang sila. Diba? Pero dahil meron silang pagnanais na tulungan, yung kanilang leader. Diba? Para gumaan ang gawain ng Panginoon yung ginawa nila, nagtrabaho sila. Nag-ensayo sila. In-equip nila kanilang sarili nang siguro magkaroon ng tagumpay. Pagkatapos siya, mga kapatid, di ba, meron siyang 3 mighty men si David. Diba? Sa susunod na chapter dyan, mga kapatid, dinais si David, magkaroon na naman ng tubig. Mainom yung tubig doon sa well. O ngayon, iba na naman karakter ito. Meron na naman nakapakinig. Diba, yung bang, ang gusto kong emphasize dito, yung bang kapag meron tayong nalalaman na pangangailangan sa gawain ng Diyos. Yung willing tayo magpagamit. Sa tingin nyo, bakit kaya narinig nila? Ito, iba yung nakarinig eh. Diba? Iba yung nakarinig, kaya silang nag-response. So ngayon, doon sa next chapter na naman, nag-iiyang si David, meron siya dinanais na inumin, doon sa well, iba yung nakarinig.
Diba? Ibang nag-response. Anong ibig sabihin? Kapag nararamdaman mo yung pangangailangan ng gawain ng Diyos, yung narinig mo na may dapat kang gawin, pinarinig sa iyo ng Panginoon. Bakit? Kasi nais ng Diyos. Ikaw ang gumawa. Amen? Ikaw ang magpagamit. Ikaw ang mag-involve. No po? Huwag natin sabi, ayaw ko pakinggan yan. Baka ako na naman gagamitin ng Diyos. Hindi. Mga kapatid, take note. No po? To be used by God, it is a great privilege. Ikaw magamit ng Panginoon, malaking privilege sa'yo. Kasi bakit? Marami ka nang gamitin. Pero buti na lang, ikaw ang gusto gamitin ng Diyos. Tama? Kaya sa buhay natin, huwag tayo magpagamit. Kaya tayo natin ang bawang isa. Huwag tayo malis. Yes, minsan napapagod tayo, pahinga lang. No po, pero manubalik uli. No? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat patuloy yung pagkakasa. Kaya doon sa last verse, ano ginawa po nila? Pinalahati nila ng Diyos. Nagtagumpay. Diba sa Israel, bakit? Kasi may pagtutulungan. May pagtsatsaga. May koordinasyon. May involvement sa gawain ng Diyos. Kaya dalangin ko sa bawat mga workers, sana makita niyo ang pangangailangan. Makita niyo yung responsibilidad. Makita niyo ang dapat gawin. Kasi gawain ng Diyos, palawak. Ang gusto niyo ba, paligid tayo tayo. Di ba dapat ang iliin natin yung lumawak yung dapat natin gawin? Tama? Bakit lumalawak? Kasi ibig sabihin, nagtitiwala ang Panginoon. Lumalawak na naman nagtitiwala ang Diyos Di ba? Nag-open door. Bakit? Kasi alam niya, kaya mo Di ba? Kasi alam niya, meron gagawa dito May susuporta dito. Di ba? Ayaw naman ng Panginoon mapabayaan dito. Diba? Kaya anong kailangan gawin? Dapat gawin natin. Responsibility. Gawin natin yung duty. Diba? Gawin natin. Lahat para sa Diyos. Lot of giants in our life. Hindi ibig sabihin na tayo lang ng giants, wala ng giants. Dami gusto kong malaman. Dami gusto kong battle. Ang dami mga battles na kailangan natin mapanalin. Kaya anong kailangan gawin? Sabi ng Diyos, tuloy ka lang sa loob ng Diyos. Every Sunday punta sa simbahan. Every Sunday, ang responsibility mo, ang kailangan mo magsundo ba? Di ba? Agahan mo ang pag-prepare. No po, agahan, mga kapatid, ang pagpunta sa simbahan. Kasi bakit may gagawin pa? May kailangan pang ianda, may kailangan pang i-encourage, may kailangan pang sunduin. Di ba? Hindi late na tapos doon ka magsusundo. Wala ka na magsusundo, late na Di ba? Kaya kayong mga nagsusundo, agahan ninyo, kayo nagsusundo Di ba? Kasi ba, si pastor na lang magsusundo? Pwede naman. Kaya naman namin pastor. Mag-songpit. Kaya naman na lang. Kasi bakit? Dati naman kaya. Pero nakakahiya yun mga kapatid sa bayang kasi nandiyan na kayo. Di ba? Na kailangan ginagawa. Pagtutulungan. Nag-aayos. Para sa isang